Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And tutuloy po nating talakayin ang buhay ni Jeremiah, and ang topic natin is about what is the new covenant. Sa scripture naman po, ito po matatagpaan sa Jeremiah chapter 31. Nang sabi po dito, sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Ang sabi pa ni Yahweh, ang mga taong nakaligtas sa digmaan ay nakatagpo naman ng awa sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa inibig ko na sila, kaya patuloy ako magiging tapat sa kanila. Sabi sa unang katuruan, it is established by the blood of Christ. So yung bagong tipan ay itinatag sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na ibinuwas para sa atin, na nagiging ganap na kapalit ng mga alay at hayop sa lumang panahon. So ito yung tanging pundasyon ng ating pagkakasundo sa ating Panginoon at papatawad sa mga kasalanan natin. Hindi na kailangan ng iba pang pagsisikap o alay pa upang matanggap yung pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon. Pangalawa, it is secured through our union with Christ. So yung bagong tipan ay tiyak at ligtas dahil nakabatay ito sa ating pagkakaisa sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo ay nasa Kanya, tayo ay nagiging kalahok sa lahat ng Kanyang mga pangako at tagumpay. Hindi ito maaring mawala o masira ng ating mga pagkukulang o mga pagkakamali. Number 3, it empowers believers to obey through the Holy Spirit. So yung bagong tipan ay nagbibigay sa atin ng kakayahang sumunod sa Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Hindi na tayo maasa lamang sa ating mga sariling lakas o pagsunod sa mga nakasulat sa batas. Yung Holy Spirit ng ating Panginoon ay nananahan sa atin upang baguhin yung ating puso at gabayan tayo sa tamang landas. Sa application naman po, distinguish between the old and new covenant. So dapat nating malinaw na makilala o malaman yung pagkakaiba ng lumang tipan at bagong tipan. Yung una ay nakabatay sa pagsunod sa batas at gawa ng tao, habang ang huli ay nakabatay sa biyaya at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag nating paghaluin yung dalawang upang hindi tayo maligaw o hindi tayo malito. Pangalawa, always stand on the finished work of Christ. So palaging umasa at manatili sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Huwag nating isipin na kailangan pa nating patunayan yung ating halaga sa pamamagitan ng sariling mga gawa. Yung kanyang pagtatapos na gawa ay sapat na para sa ating mga kaligtasan at pagtanggap sa ating Panginoon. And last natin, obey God through the power of the Holy Spirit. So, isabuhay natin yung pagsunod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng lakas ng banal na Espiritu or Holy Spirit na nasa atin. Kapag tayo ay nahihirapan o natutukso, humingi lamang tayo ng tulong at gabay sa Kanya, sa halip na pilitin natin yung ating mga sarili. And yung tunay na pagsunod ay nagmumula sa pusong nagmamahal at umaasa sa ating Panginoon. So yun naman po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.